Hindi ko na kaya ang pagpapanggap na mahal ko ang babaeng yan. Lara is nothing but a parasite. At kapag nakuha na natin ang lahat ng kailangan natin, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikan. Ang mga salitang iyon ay parang mga matatalim na karayom na tumusok sa puso ni Lara. Nakatayo siya sa likod ng pinto ng study room. Ang mga kamay niya ay nakahawak sa isang tray ng tsa na kanina pa niya inihanda nang may buong pag-iingat. Ang porselana ay tila naging napakabigat. Ang bawat daliri niya ay namumutla sa higpit ng pagkakahawak. Sa loob ng silid, narinig niya ang mahinang halakhak ni Ricardo. Ang tawa na dati ay nagbibigay ng init sa kanyang kaluluwa. Ngayon ay nagbibigay ng lason sa kanyang buong pagkatao. Hindi siya makagalaw. Ang mundo sa paligid niya ay tila bumagal. Ang tanging naririnig niya ay ang mabilis at magulong tibok ng kanyang sariling puso na tila sumusubok na kumawala sa kanyang dibdib. Bumaling ang kanyang paningin sa mga gamit sa hapagkainan na inayos niya kanina. Ang mga bulaklak na pinili niya para sa paboritong florera ni Doña Consuelo, ang paboritong putahe ni Ricardo na iniluto niya sa loob ng 3 oras. Lahat ng pagmamahal na ibinigay niya, lahat ng pagsasakripisyo, lahat ng pagyuko na ginawa niya para sa kapayapaan ng pamilyang ito ay tila mga basahang pinagtampulan ng dumi sa isang saglit. Dahan-dahan, huminga siya ng malalim, isang hangin na puno ng pait at pighati. Ang kanyang lalamunan ay tuyot, tila may bara na pumipigil sa anumang daing na gustong kumawala. Hindi siya pwedeng umiyak, hindi ngayon, dahil ang bawat patak ng luha na papatak ay magiging tanda lamang ng kanyang pagkatalo sa harap ng mga taong itinuring niyang tunay na pamilya. Isang malalim na tanong ang gumuhit sa kanyang isipan, isang katanungan na hindi niya masagot ng direkta. Paano ko nagawang mahalin ang isang taong wala palang pagpapahalaga sa aking pagkatao? At hanggang kailan ko titiisin ang ganitong klaseng impyerno sa loob ng sarili kong tahanan? Nanatili siyang nakatayo sa dilim ng hallway. Ang tray sa kanyang mga kamay ay nanatiling hawak-hawak. Habang sa loob ng silid ay nagpapatuloy ang usapan tungkol sa kung paano siya tuluyang dudurugin. Hindi pa rin makagalaw si Lara. Ang mga paa niya ay tila nakabaon sa sahig, hindi makahakbang palayo, hindi rin makahakbang palapit. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ricardo sa loob ng silid, tila may isang bahagi ng kanyang pagkatao ang unti-unting namamatay. Narinig niya ang boses ng isang babae, ang boses ni Elena, ang sekretarya ni Ricardo, na sumagot ng isang mapang-asar na halakhak. Sigurado ka bang hindi ka mabibisto ng asawa mong martir? Tanong ni Elena. Lara, that woman is too blinded by her own devotion to see the truth, sagot ni Ricardo. Kahit kailan, hindi niya iisiping traidorin ko siya. She believes that I am her hero. But in reality, she is just a bridge for us to cross into wealth. Lara felt a cold sensation creeping up her spine. Ang babaeng tinatawag nilang martir ay siya mismo. Ang asawang akala nila ay bulag, sa katotohanan ay nakatayo lamang ng ilang pulgada ang layo. Nakikinig sa pagwasak ng kanyang sariling kinabukasan. Ang sakit ay hindi na lamang nararamdaman sa kanyang puso. Ito ay naging pisikal na bigat sa kanyang balikat, sa kanyang leeg, at sa bawat hibla ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan, inilapag ni Lara ang tray sa ibabaw ng maliit na mesa sa gilid ng hallway. Ang bawat paggalaw niya ay maingat, walang ingay, tila isang anino na ayaw mapansin ng tadhana. Nang mailapag ang huling baso, mabilis siyang tumalikod at naglakad patungo sa hardin ng mansyon, malayo sa mga boses na nagdudulot sa kanya ng matinding pagkasuklam. Sa gitna ng hardin, sa ilalim ng liwanag ng buwan na bahagyang natatakpan ng mga ulap, huminga siya ng malalim. Ang sariwang hangin ng gabi ay tila bumabawi sa hangin na kinuha mula sa kanyang mga baga sa loob ng bahay. Tiningnan niya ang mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Noon,
Ang mga ito ay simbolo ng kanyang pagmamahal kay Ricardo. Ngayon, ang bawat tinik ay tila paalala ng mga kasinungalingan na nagtutusok sa kanyang diwa. Biglang bumukas ang pinto ng terrace. Napalingon si Lara. Si Doña Consuelo, ang kanyang biyenan, ay nakatayo doon habang nakatingin sa kanya ng may malamig na mga mata. Lara, nasaan ang tsa? Bakit mo iniwan ang mga gamit sa hallway? Tanong ng matanda. Ang boses ay puno ng awtoridad at pagkainis. Napalunok si Lara. Kailangan niyang mag-ipon ng lakas. Kailangan niyang isuot ang maskara ng pagiging masunuring asawa sa huling pagkakataon. Humarap siya sa biyenan. Pilit nang ngumingiti kahit na ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pait. Pasensya na po, Doña Consuelo. Nakaramdam lang po ako ng kaunting pagkahilo kaya lumabas muna ako para huminga ng hangin. Sagot niya. Ang boses ay mahinahon. Kahit na sa loob niya ay may nagaganap na digmaan. Lumapit ang matanda at tiningnan siya ng mataman. Tila sinusuri kung may bakas ng pagdududa sa kanyang mukha. Huwag kang masyadong magpakapagod. Tandaan mo, ang pamilyang ito ang nagbigay sa iyo ng pangalan at tirahan. Ang tanging utang na loob mo ay ang pagsisilbi ng walang reklamo. Utang na loob. Ang salitang iyon ay parang kadenang bakal na nakapulupot sa kanyang leeg. Ilang beses na ba niya itong narinig bilang dahilan para apihin siya? Opo, nauunawaan ko po. Mahinang sagot ni Lara. Habang tumatalikod si Doña Consuelo para pumasok muli sa loob, isang katanungan ang muling bumalik sa isip ni Lara. Hanggang kailan ko ba kailangang magsuot ng maskarang ito, gayong alam ko na ang tunay nilang kulay? At sa unang pagkakataon, ang sagot na bumuo sa kanyang isipan ay hindi na pagpapakumbaba, kundi isang matibay na desisyon na magbago. Kinabukasan, maagang bumangon si Lara. Ang bawat kilos niya ay mekanikal, tila isang orasan na nawalan ng tamang timpla. Sa loob ng kusina, inihanda niya ang almusal, gaya ng dati, mainit na kape, pandesal, at nilagang itlog na paborito ni Ricardo. Ngunit sa bawat paghiwa niya sa tinapay, ang kanyang isipan ay nakatuon sa isang bagay. Ang susi ng vault na nakatago sa ilalim ng lumang aparador sa silid ni Ricardo. Alam ni Lara na kailangan niya ng patunay. Hindi sapat ang narinig niya kagabi. Kailangan niya ng ebidensya na magpapatunay na ang lahat ng pinaghirapan niya sa loob ng 3 taon ay ninanakaw na nila ng paunti-unti. Habang inihahain niya ang pagkain sa mesa, pumasok si Ricardo. Nakasuot ito ng mamahaling polo. Ang kanyang buhok ay maayos ang pagkakasuklay at ang kanyang ngiti ay kasing tamis ng pulot. Nilapitan niya si Lara at hinalikan ito sa pisngi. Isang halik na dati ay nagbibigay ng saya, ngunit ngayon ay nagdudulot ng pandidiri sa balat ni Lara. Ang aga mo naman, mahal, wika ni Ricardo. Ang boses ay puno ng huwad na lambing. Pagod ka ba kagabi? Parang hindi ka nakatulog ng maayos. Tumingin si Lara sa mga mata ng kanyang asawa. Sinubukan niyang hanapin ang lalaking minahal niya, ang lalaking nangakong poprotektahan siya sa hirap at ginhawa. Ngunit ang nakita niya ay isang estranghero na nagtatago sa likod ng isang maskara. Medyo masama lang ang pakiramdam ko, sagot ni Lara habang naglalagay ng kape sa tasa. Siguro ay kailangan ko lang ng kaunting pahinga. Magpahinga ka lang. Huwag mo nang intindihin ang mga gawaing bahay. Tugon ni Ricardo habang naupo sa mesa. Sa kabilang dulo, dumating si Doña Consuelo. Ang kanyang mga mata ay matalim na sumuri sa bawat sulok ng hapagkainan. Lara, bakit parang kulang ang asukal sa kape ko? Hindi mo ba alam na ayaw ko ng matabang na inumin? Humigpit ang kapit ni Lara sa tray na hawak niya. Pasensya na po, Doña Consuelo. Lalagyan ko po agad. Habang abala ang dalawa sa pagkain, inobserbahan ni Lara ang kilos ni Ricardo. Madalas nitong tinitingnan ang kanyang telepono sa ilalim ng mesa at sa bawat pagtunog nito, isang ngiti ang sumisilay sa kanyang mga labi.
Alam ni Lara na si Elena ang nasa kabilang linya. Nang matapos ang almusal, umalis si Ricardo para sa kanyang trabaho. Iyon ang pagkakataon ni Lara. Naghintay siya ng 10 minuto bago dahan-dahang umakyat sa silid ni Ricardo. Ang puso niya ay tumitibok ng malakas, tila isang tambol na bumasag sa katahimikan ng malaking bahay. Pagkapasok sa silid, mabilis niyang hinalughog ang aparador. Sa likod ng mga lumang kahon ng dokumento, natagpuan niya ang maliit na vault. Gamit ang petsa ng kanilang anibersaryo, ang petsang akala niya ay espesyal sa kanila ni Ricardo, sinubukan niyang buksan ang vault. Click! Bumukas ito. Sa loob, hindi lamang pera ang nakita niya, kundi ang mga dokumentong magpapabagsak sa kanila. Mga kontratang nakapangalan sa kanya, ngunit may pirma ni Ricardo. Mga bank statement na nagpapakita ng paglilipat ng pera mula sa kanyang personal na account patungo sa isang offshore account. Ang bawat papel na hawak niya ay nagpapatunay sa kanyang mga hinala. Ang bawat pahina ay isang sampal sa kanyang mukha. Hindi lamang siya niloloko ni Ricardo, ninanakawan siya nito ng kanyang kinabukasan. Habang binabasa niya ang mga dokumento, biglang tumunog ang pinto. May pumasok. Ano ang ginagawa mo riyan, Lara? Ang boses ay malamig, puno ng banta. Paglingon ni Lara, nakita niya si Doña Consuelo na nakatayo sa pintuan. Hawak ang isang baso ng tubig. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Ang oras ng pagpapanggap ay tapos na. Tumigil ang paghinga ni Lara. Ang bawat papel sa kanyang mga kamay ay tila naging napakabigat. Parang mga talim na nagbabadya ng panganib. Hindi siya nakasagot. Ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng palusot. Ngunit sa harap ng matatalim na mata ni Doña Consuelo, alam niyang wala ng silbi ang kahit anong kasinungalingan. Sumagot ka, Lara. Muling wika ng matanda. Pumasok ito sa loob ng silid. Ang bawat yabag ng kanyang tsinelas ay parang martilyong tumutunog sa sahig. Ano ang hinahalungkat mo sa mga gamit ng pang-asawa mo? Dahan-dahang itinatago ni Lara ang mga dokumento sa likod ng kanyang likuran. Wala po ito, Doña Consuelo. Naghahanap lang po ako ng mga resibo ng bayad sa kuryente. Akala ko po ay naiwan ni Ricardo rito. Resibo? Humalakhak ang matanda. Isang tunog na walang bahid ng saya. Puno lamang ng pangungutya. Sa loob ng vault? Huwag mo akong gawing tanga, Lara. Masyado kang mabait para maging tuso. Pero mukhang nagsisimula ka ng maging suwail. Lumapit si Doña Consuelo at marahas na hinablot ang braso ni Lara. Ang sakit ay tumagos hanggang sa kanyang mga buto, ngunit hindi nagpakita ng luha ang babae. Sa sandaling iyon, ang takot na matagal niyang kinimkim ay unti-unting napalitan ng isang malamig na galit. Ibigay mo sa akin ang mga papel na yan. Utos ng matanda. Hindi. Matigas na sagot ni Lara. Ang kanyang boses, na dati ay mahina at pabulong, ay nagkaroon ng diin. Ngayon ko lang naintindihan, Doña Consuelo. Lahat ng ito, lahat ng pagpapahirap niyo sa akin, lahat ng pagtrato niyo sa akin bilang isang alipin, ay dahil lang sa pera. Gusto niyo lang makuha ang lahat ng sakin. Nanlaki ang mga mata ni Doña Consuelo. Hindi niya inaasahan ang paglaban ni Lara. Binitawan niya ang braso ng dalaga at humakbang ng bahagya pabalik. Ang kanyang mukha ay naging maskara ng purong puot. At ano naman kung ganoon? Sino ka sa tingin mo? Isang basang sisiw na pinulot namin sa kalye. Kung hindi dahil kay Ricardo, wala kang pupuntahan. Wala kang halaga. Sigaw ng matanda. May halaga ako. Tugon ni Lara. Bawat salita ay may dalang bigat at katotohanan. At hindi niyo na ako pwedeng tapakan gaya ng dati. Bago pa man makapagsalita ang biyenan, biglang bumukas ang pinto ng silid. Si Ricardo ang pumasok. Ang kanyang muka ay hindi na mapagkunwari. Nakita niya ang kanyang ina na nakatayo sa harap ni Lara at ang mga dokumentong hawak ng kanyang asawa. Anong nangyayari rito? Tanong ni Ricardo.
Ang boses ay mababa at puno ng banta. Tiningnan niya ang mga papel na hawak ni Lara. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang lalaking dati ay nagpakita ng pagmamahal ay nawala. Pinalitan ng isang taong handang pumatay para sa kanyang interes. Ricardo, wika ni Lara, ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig. Alam ko na ang lahat. Tumahimik ang buong silid. Tanging ang paghinga lamang ng tatlong tao ang naririnig. Sa pagkakataong ito, hindi na nakatago ang mga sikreto. Ang pader na naghihiwalay sa katotohanan at kasinungalingan ay tuluyan ng gumuho. Ricardo? Ulit ni Lara. Tinitingnan ng diretso ang mga mata ng asawa. Pumirma ka ng mga dokumentong hindi mo dapat pinirmahan at ngayon, kailangan nating mag-usap tungkol sa hinaharap. Ang ngiti ni Ricardo ay unti-unting naglaho, pinalitan ng isang malamig at mapanganib na titig. Gusto mong mag-usap, Lara? Sige, pag-usapan natin kung paano ka hindi na makakalabas ng buhay sa bahay na ito. Ang banta ni Ricardo ay parang kidlat na humawi sa katahimikan ng silid. Ramdam ni Lara ang bigat ng bawat sandali. Sa kabila ng panganib na nakaharap sa kanya, ang kanyang isipan ay nanatiling kalmado. Ito ang epekto ng pagtanggap sa katotohanan. Ang takot na dati ay bumabalot sa kanya ay naglaho, pinalitan ng isang matalas na hangaring mabuhay at manalo. Hindi ako natatakot sa iyo, Ricardo. Sagot ni Lara. Ang kanyang boses ay malinaw at walang bahid ng pag-aalinlangan. Tumawa si Ricardo, isang tawang puno ng kawalan ng respeto. Matapang ka na ngayon, ha? Dahil ba hawak mo ang mga papel na yan, akala mo ba ay makakalabas ka ng mansyong ito nang dala ang mga ebidensyang yan? Humingi ng tulong ang mga mata ni Lara kay Doña Consuelo, ngunit nakita niya ang biyenan na nakatayo lang sa tabi, nakahalukip-kip at nanonood na parang isang palabas sa entablado. Walang awa sa mga mata nito, tanging ang kasakiman lamang ang nangingibabaw. Ricardo, iwan mo na muna kami ng asawa mo. Wika ni Doña Consuelo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kasamang awtoridad. Marami pa tayong dapat pag-usapan, pero kailangan ko munang maturuan ang manugang ko ng leksyon sa paganga. Lumabas si Ricardo sa silid, nag-iiwan ng isang sulyap na puno ng pangungutya. Sa sandaling sumara ang pinto, naramdaman ni Lara ang pagbabago sa atmosfera. Ang lamig na dala ni Doña Consuelo ay tila bumabalot sa buong silid. Lara! Simula ng matanda habang dahan-dahang lumalapit sa kanya. Sa tingin mo ba ay mananalo ka? Sa tingin mo ba ay maniniwala ang sino man sa isang babaeng walang ibang ginawa, kundi ang maging sunod-sunuran sa loob ng 3 taon? Ako ang may hawak ng reputasyon mo sa labas. Ako ang nakakaalam kung ano ang totoo at hindi. Ang katotohanan ay hindi nakadepende sa kung ano ang sinasabi niyo, Doña Consuelo. Sagot ni Lara. Ang mga dokumentong ito ay hindi nagsisinungaling at handa na akong ilabas ang lahat ng ito. Ha? Ilalabas? Paano? Ngumisi ang matanda at biglang hinablot ang mga papel mula sa kamay ni Lara. Sa isang iglap, pinunit-punit niya ito sa harap ng dalaga. Ang mga piraso ng papel ay nagliparan sa sahig, parang mga dahon na nalalagas sa panahon ng taglamig. Wala ka ng laban. Naramdaman ni Lara ang pagpintig ng kanyang sentido. Ang kanyang pagod at galit ay nagsimulang mag-uumpog sa loob ng kanyang dibdib. Ngunit sa halip na sumigaw o umiyak, siya ay ngumiti. Isang ngiti na nagpatigil sa paggalaw ni Doña Consuelo. Akala niyo ba ay iyan lang ang kopya? Tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may matinding diin. Masyado niyo akong minamaliit, Doña Consuelo. Sa loob ng 3 taon na pinagsilbihan ko kayo, marami akong natutunan. At isa na rito, ang laging maghanda para sa malalang sitwasyon. Bumaling si Lara sa pinto at humakbang palabas, ngunit hinarangan siya ng matanda.
Hindi ka aalis dito hanggat hindi natin natatapos ang usapang ito. Tapos na tayo, sagot ni Lara. Hindi na ako ang babaeng kilala nyo. At mula ngayon, bawat hakbang na gagawin nyo, babantayan ko na. Sa kanyang paglakad palabas ng silid, hindi siya lumingon. Sa kanyang isipan, isang plano ang unti-unting nabubuo. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang magiging arkitekto ng sarili niyang hustisya. Ngunit pagbaba niya ng hagdan, narinig niya ang boses ni Ricardo sa telepono sa ibaba. Gawin niyo na ang plano. Ilabas niyo na siya sa mansyon, pero siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa. Ang boses ni Ricardo sa telepono ay parang malamig na hanging humampas sa balat ni Lara. Ilalabas siya sa mansyon, hindi na makakabalik pa. Ang mga salitang yon ay hindi lamang banta. Iyon ay isang hatol ng kamatayan. Hindi natinag si Lara. Sa halip na tumakbo palayo, dahan-dahan siyang umatras patungo sa anino ng malaking hagdanan. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang kuta ng mga kaaway ay hindi naligtas at ang bawat sulok ng bahay na ito ay naging bitag. Si Ricardo ay naglalakad na patungo sa pinto ng sala. Ang kanyang mukha ay puno ng pait at kasamaan. Huwag niyo nang hintayin ang umaga. Wika nito sa kausap sa telepono. Gawin niyo ngayon na. Nang matapos ang tawag, inihagis ni Ricardo ang telepono sa sofa. Tumingala siya sa itaas. Ang kanyang mga mata ay naghahanap ng anino ni Lara. Sa sandaling iyon, alam ni Lara na wala na siyang oras. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo patungo sa likod ng mansyon kung saan naroon ang lumang lagusan ng mga tauhan. Ito ang lugar na ginamit niya noong una siyang dumating sa mansyong ito. Ang daan na hindi alam ni Ricardo dahil hindi niya ito pinapansin. Sa kanyang pagtakbo, ang bawat yabag niya sa sahig na kahoy ay tila isang ingay na nakakabingi. Kaya pilit niyang nilalakaran ang mga gilid ng dingding. Pagdating sa likod, sinalubong siya ng dilim. Ang hanging amihan ay humahampas sa kanyang mukha at ang mga puno sa hardin ay tila mga aninong nakabantay sa kanyang pagtakas. Lara, alam kong naririyan ka. Ang boses ni Ricardo ay narinig niya mula sa loob ng mansyon. Hindi siya lumingon. Sa kanyang pagtakbo, may isang kamay na humila sa kanya patungo sa likod ng isang malaking puno ng mangga. Ang paghinga ni Lara ay naghabol. Ang kanyang dibdib ay sumasakit sa takot. Huwag kang sisigaw. Isang pamilyar na boses ang bumulong sa kanyang tenga. Paglingon niya, nakita niya ang matandang si Nanay Rosa, ang pinakamatandang kasambahay na matagal na niyang itinuturing na parang tunay na ina. Ang mga mata ng matanda ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Nanay Rosa, bakit kayo nandito? Pabulong na tanong ni Lara. Ang kanyang boses ay nanginginig. Narinig ko ang lahat, anak. Sagot ni Nanay Rosa. Hindi ko hahayaang saktan kanila. Sa loob ng maraming taon, nakita ko kung paano kanila ginamit at hindi ko na ito hahayaan. May nakahanda ng sasakyan sa labas ng gate. Kailangan mong umalis. Pero paano kayo? Huwag mo akong alalahanin. Wika ng matanda habang pilit na iniaabot ang isang susi sa kanya. Ito ang susi sa safe house na ipinagawa ng iyong ama bago siya pumanaw. Doon ka ligtas. Ngayon, tumakbo ka na. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yapak ng mga lalaki na papalapit sa hardin. Ang mga flashlight ay nagsimulang magliwanag sa dilim, naghahanap sa bawat sulok. Si Lara ay tumingin kay Nanay Rosa, isang huling sulyap na puno ng pasasalamat. Alam niyang ito na ang simula ng kanyang tunay na laban. Hindi na siya babalik bilang alipin. Babalik siya upang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Salamat, Nanay Rosa. Pabulong na wika ni Lara. At sa isang iglap, tumakbo siya patungo sa kadiliman. Iniwan ang buhay na akala niya ay masaya. Upang harapin ang isang bukas na puno ng paghihiganti at hustisya.
Sa kanyang pagtakbo, isang tanong ang naglaro sa kanyang isipan. Paglabas ko ng gate na ito, kaya ko bang kalimutan ang pagmamahal ko kay Ricardo? O ito ang magiging mitya ng aking tuluyang pagbabago? Ang malamig na hangin ng gabi ay humahampas sa mukha ni Lara habang siya ay nakasakay sa lumang sasakyang ibinigay ni Nanay Rosa. Ang makina ay umuugong, isang tunog na para sa kanya ay himig ng kalayaan. Habang papalayo siya sa mansyong nagkulong sa kanyang pagkatao sa loob ng 3 taon, sinulyapan niya ang rearview mirror. Ang malaking gate ng mansyon ay unti-unting lumiliit, tila isang bangungot na tuluyan nang naglalaho sa kanyang likuran. Hindi siya tumingin sa kanan o kaliwa. Ang kanyang mga kamay, na dati ay nanginginig sa takot, ay ngayon ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Sa loob ng kanyang bag, naroon ang susi sa safe house, ang susi sa kanyang nakaraan na matagal na nilihim ng kanyang yumaong ama. Hustisya, iyon lamang ang salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Pagkalipas ng ilang oras na pagmamaneho sa mga madidilim na kalsada, narating niya ang isang liblib na bahay sa gilid ng isang tahimik na bayan. Ito ay isang lugar na hindi alam ni Ricardo. Isang lugar kung saan ang kanyang ama ay madalas na nagtatago noong siya ay bata pa. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng alikabok at amoy ng lumang kahoy, ngunit sa kanyang mga mata, ito ang pinakamagandang tanawin na nakita niya. Pagpasok niya, nakita niya ang isang lumang desktop computer at isang maliit na cabinet na puno ng mga dokumento. Dito, hindi siya biktima. Dito, siya ang may hawak ng kapangyarihan. Habang binubuksan ng computer, ang screen ay nagliwanag. Nagpapakita ng isang file na may pamagat na Lara's Legacy. Nang buksan niya ito, bumungad ang listahan ng mga ari-arian, mga account, at mga ebidensya ng mga iligal na transaksyon na ginawa ni Ricardo gamit ang kanyang pangalan. Sa bawat pag-click niya, unti-unting nagbabago ang ekspresyon ni Lara. Hindi na siya ang babaeng umiiyak sa sulok. Ang kanyang mga mata ay naging matalas. Ang bawat paggalaw ay kalkulado. Nakita niya ang bilyon-bilyong piso na dahan-dahang ninanakaw ni Ricardo sa kanilang negosyo. Akala niyo ba ay wala akong alam? Bulong ni Lara sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Lahat ng ninakaw niyo, bawat sentimo, bawat luha na pinatulo niyo sa akin, babayaran niyo ito ng may interes. Habang abala siya sa pag-aayos ng mga ebidensya, isang mensahe ang pumasok sa kanyang email. Mula ito sa isang hindi kilalang sender, ngunit ang nilalaman ay nagpatigil sa kanyang paghinga. Alam kong nasaan ka. Huwag kang magkakamaling magtago dahil hindi ka makakalayo sa akin. Ang laban na ito ay hindi pa tapos, Lara. Ang mensahe ay mula kay Ricardo. Paano niya nalaman? Nanginginig ang kamay ni Lara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding poot. Alam niya na kung hindi siya kikilos ng mabilis, mahahanap siya nito at mas masahol pa ang gagawin sa kanya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ng isang numero na nakasulat sa isang maliit na notebook na iniwan ng kanyang ama. Hello? Ito ba si Attorney Valderrama? Tanong ni Lara. Oo. Sino ito? Sagot ng isang matandang boses sa kabilang linya. Ito si Lara. Lara Villarreal. Kailangan ko ng tulong mo. Ang imperyong pinabayaan ni Papa, oras na para bawiin ko ito. Sa sandaling iyon, ang huling bahagi ng pagkatao ni Lara na nagmamahal kay Ricardo ay tuluyan ng namatay. Ang babaeng nasa harap ng computer ay hindi na ang asawang martir. Siya na ang reyna na babawi sa kanyang trono. Kahit pa kailangan niyang sunugin ang buong mundo ni Ricardo para makuha ito. Ang boses ni Attorney Valderrama sa kabilang linya ay puno ng gulat, ngunit may halong pag-asa. Lara, ipinagdasal ko na sana ay tumawag ka. Maraming taon na ang lumipas simula nang huli kitang makita. Alam kong hindi maganda ang kalagayan mo sa piling ng pamilyang iyon.
Wala na ako sa poder nila, attorney. Mabilis na sagot ni Lara. Nasa ligtas na akong lugar. Pero kailangan ko ng tulong mo para ma-freeze ang lahat ng assets na nakapangalan sa akin bago pa man nila tuluyang maubos ang lahat. Kayang-kaya natin yan, sagot ng abogado. Pero dapat nating tandaan, kapag gumalaw tayo, malalaman nila ang lokasyon mo. Handa ka na bang harapin ang panganib? Tumingin si Lara sa refleksyon niya sa salamin ng bintana. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na mukhang ang mahiyain at mapagkumbabang asawa. May apoy na sa kanyang mga mata, isang malamig na determinasyon na hindi na muling magpapaapi. Handa na ako, Attorney Valderrama. Handa na akong tapusin ang laro na sila ang nag-umpisa. Wika niya ng may diin. Habang hinihintay niya ang mga dokumentong ipapadala ng abogado, hindi siya mapakali. Alam niyang sa bawat segundong lumilipas, hinahanap siya ni Ricardo. Ngunit sa halip na magtago sa dilim, nag-login siya sa social media accounts na matagal na niyang hindi ginagamit. Nakita niya ang sunod-sunod na post ni Ricardo. Mga larawang nagpapanggap itong nag-aalalang asawa. Nagpo-post ng mga mensahe ng paghahanap sa kanya, humihingi ng tulong sa publiko na mahanap ang kanyang asawang may sakit sa pag-iisip. May sakit sa pag-iisip? Napahawak si Lara sa dibdib. Ang lalaking ito ay talagang gahaman. Gagamitin niya ang lahat ng paraan, kahit ang sirain ang kanyang dangal, para makuha ang gusto niya. Sige Ricardo, ipagpatuloy mo ang palabas mo, bulong ni Lara habang nagtitipa sa keyboard. Nag-umpisa siyang gumawa ng isang bagong email address at nagpadala ng mga dokumentong nagpapatunay sa mga maling transaksyon ni Ricardo sa ilang mga mamamahayag na kilalang matapang at hindi nabibili. Hindi niya ilalabas ang lahat ng sabay-sabay. Gusto niyang dumanas muna si Ricardo ng matinding kaba bago tuluyang gumuho ang kanyang mundo. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Elena, ang sekretarya ni Ricardo. Pagkasagot ng babae, hindi ito nagsalita agad. Sino ito? Alam ko ang tungkol sa inyo ni Ricardo. Elena. Panimula ni Lara. Ang boses ay malamig at kontrolado. At alam ko rin kung paano mo tinulungan ang asawa ko na ilipat ang pera sa account mo. Sa batas, tinatawag itong accessory to the crime. Nanahimik ang kabilang linya. Anong kailangan mo, Lara? Gusto kong maging saksi ka laban sa kanila, wika ni Lara. Kung hindi, ikaw ang unang makukulong kapag inilabas ko ang lahat ng ebidensya sa awtoridad. Mayroon kang 24 na oras para magdesisyon kung gusto mong maging katuwang sa krimen o maging saksi sa katotohanan. Ibinaba ni Lara ang telepono. Ramdam niya ang kaba ni Elena. Ang paggalaw na ito ay ang unang bahagi ng kanyang plano, ang paghati sa kampo ni Ricardo. Kapag nag-away-away na sila, mas madali na silang pabagsakin. Sa labas, narinig niya ang ugong ng isang sasakyan. Mabilis siyang lumapit sa bintana at sumilip sa kurtina. Isang itim na sasakyan ang nakaparada sa tapat ng gate ng safe house. Hindi ito ang sasakyan ni Ricardo. Sino ito? At paano nila nahanap ang tagong lugar na ito ng napakabilis? Ang kaba ni Lara ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-aalala. Kung hindi si Ricardo, sino ang naghahanap sa kanya sa gitna ng gabi? Nanigas si Lara sa kanyang kinatatayuan habang nakasilip sa siwang ng kurtina. Ang itim na sasakyan ay nanatiling nakabukas ang ilaw sa harapan, ngunit walang bumababa rito. Ang bawat tibok ng puso ni Lara ay tila isang babala. Ito na ba ang mga tauhan ni Ricardo? O baka mas masahol pa? Dahan-dahan niyang kinuha ang maliit na flashlight sa tabi ng mesa at ang cutter na ginagamit niya sa pagbukas ng mga kahon. Hindi siya pwedeng magpadala sa takot. Kung kailangan niyang lumaban, gagawin niya. Biglang bumukas ang pinto ng sasakyan. Isang lalaki ang lumabas. Hindi siya nakasuot ng pang-gangster o itim na maskara gaya ng inaasahan. Nakasuot siya ng isang formal na Amerikana. Matangkad.
at mukhang profesional. Sa liwanag ng buwan, nakilala siya ni Lara. Hindi siya estranghero. Siya si Marcus, ang kanang kamay ng kanyang ama nung nabubuhay pa ito. Ang lalaking pinagkakatiwalaan ng pamilya bago pa man siya ikasal kay Ricardo. Agad na binuksan ni Lara ang pinto. Ang kanyang pagtataka ay naging kaluwagan. Marcus, ikaw yan? Lumingon si Marcus. Ang kanyang muka ay seryoso, ngunit may bahid ng paggalang. Magandang gabi, binibining Lara. Pasensya na sa pagdating ko ng 10 oras ng gabi. Nalaman ko ang kinaroroonan mo sa pamamagitan ng mga tauhan ng inyong ama na patuloy na nagbabantay sa iyo. Nagbabantay? Tanong ni Lara habang pinapapasok ito sa loob. Oo, ang iyong ama. Bago siya pumanaw, ay alam na ang tunay na kulay ni Ricardo. Pinagbilinan niya ako na kung sakaling dumating ang araw na malagay ka sa panganib, dapat ay narito ako para tumulong. Paliwanag ni Marcus. Umupo si Marcus sa harap ng computer at sinuri ang mga ginagawa ni Lara. Tiningnan niya ang mga ebidensyang nakalap nito. Magaling ang ginawa mong pag-ipon ng mga dokumento. Pero kulang pa ito, Lara. Alam ni Ricardo na may mga backup ka. Ngayon, sinusubukan niyang i-hack ang system ng account mo para burahin ang lahat ng pruweba. Kailangan ko siyang maunahan, wika ni Lara. Kailangan ko siyang mabigla bago niya pa makuha ang lahat. Iyon ang dahilan kung bakit narito ako, sagot ni Marcus. May hawak akong mga video surveillance mula sa kanilang opisina. Mga kuha kung saan makikitang kasama ni Ricardo si Elena habang gumagawa ng mga ilegal na dokumento. Ito ang magiging mitya ng kanyang pagbagsak. Inabot ni Marcus ang isang USB drive. Pero tandaan mo, Lara, ang laban na ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Kapag inilabas mo ito, wala nang balikan. Sisirain mo ang pangalan ng pamilya ng asawa mo sa harap ng buong bansa. Handa ka na bang makita ang reaksyon nila? Tiningnan ni Lara ang USB drive. Iyon ang kanyang susi sa kalayaan. Hindi na siya nag-alinlangan. Hindi ko na kailangang mag-alala sa pangalan nila, Marcus. Dahil sa ginawa nila sa akin, wala na silang dangal na dapat protektahan. Sagot ni Lara. Habang naghahanda sila para sa pag-upload ng mga file, isang mensahe ang muling pumasok sa telepono ni Lara. Mula ito kay Elena. Lara, please. Papayag na ako. Magkikita tayo bukas sa coffee shop sa kanto ng EDSA. May ibibigay ako sa iyong bankbook ni Ricardo na magpapatunay sa lahat. Please, huwag mo akong ipakulong. Tumingin si Lara kay Marcus. Mukhang natakot na si Elena. Maaring trap iyan, babala ni Marcus. O maaring ito ang pagkakataon natin para tuluyang makulong si Ricardo. Pipunta ka ba? Huminga ng malalim si Lara. Alam niyang mapanganib, pero ito ang tanging paraan para masiguradong walang kawala si Ricardo. Pupunta ako, desidido niyang sagot. Dahil sa pagkakataong ito, ako ang magtatakda ng mga panuntunan ng laro. Kinabukasan, maagang dumating si Lara sa coffee shop sa kanto ng EDSA. Napili niya ang isang mesa na nasa pinakasulok kung saan tanaw niya ang bawat taong pumapasok at lumalabas. Si Marcus ay nakabantay sa labas, nakasuot ng simpleng damit at nagkukunwaring nagbabasa ng dyaryo sa loob ng isang nakaparadang sasakyan. Ilang minuto ang lumipas bago dumating si Elena. Ang sekretarya ni Ricardo ay halatang pagod. Ang kanyang mga mata ay namamaga sa kakaiyak at ang kanyang mga kamay ay nanginginig nang maupo siya sa tapat ni Lara. Salamat dahil pumunta ka, Lara. Bulong ni Elena. Ang boses ay halos hindi marinig. Inilabas niya ang isang maliit na bankbook at inilapag ito sa mesa. Narito ang lahat. Ang mga transaksyong hindi alam ni Ricardo na naitago ko. Ginawa ko ito dahil natatakot ako. Unti-unti na siyang nagiging bayolente, hindi lang sa'yo, kundi pati na rin sa akin. Kinuha ni Lara ang bankbook. Ang bawat pahina ay naglalaman ng mga numero na katumbas ng kinabukasan na ninakaw sa kanya. Bakit mo ito ginagawa ngayon, Elena?
Noong mga nakaraang buwan, ikaw ang kasabwat niya sa pagpapahirap sa akin. Dahil wala na akong choice. Sagot ni Elena. Ang kanyang boses ay bahagyang tumaas. Noong una, akala ko ay mahal niya ako. Pero nung nalaman kong ginagamit niya lang ako para sa pera mo at para maging scapegoat kung sakaling mabisto ang mga krimen niya, doon ako natuhan. Hindi niya ako mahal, Lara. Tulad mo, isa lang din ako sa mga gamit niya. Tumingin si Lara sa mga mata ni Elena. Nakita niya ang sinseridad, ngunit hindi pa rin nawala ang kanyang pag-iingat. Gagamitin ko ito laban sa kanya. At kapag nangyari iyon, kailangan mong tumestigo. Handa na ako, sagot ni Elena. Pero kailangan nating bilisan. Nalaman na ni Ricardo na nawawala ang mga dokumento sa vault niya. Alam niyang may ibang nakakaalam ng mga sikreto niya. Sa sandaling iyon, narinig nila ang ugong ng isang sasakyang huminto ng mabilis sa labas. Ang mga mata ni Elena ay nanlaki sa takot. Si Ricardo, paano niya nalaman na nandito ako? Sigaw ni Elena habang tumatayo. Bago pa man makapagsalita si Lara, bumukas ang pinto ng coffee shop. Pumasok si Ricardo, kasama ang dalawa sa kanyang mga tauhan. Ang kanyang muka ay hindi na mapagkunwari. Ito ay mukha ng isang lalaking wala nang pakialam sa kanyang reputasyon, basta makuha lang ang gusto niya. Dumiretso siya sa mesa ni Lara. Akala niyo ba ay makakatakas kayo? Ang lahat ng tao sa coffee shop ay napatingin sa kanila. Ang mga tauhan ni Ricardo ay hinarangan ng labasan. Tumayo si Lara. Hindi napapahiya, hindi natatakot. Hinarap niya ang asawa nang walang kislap ng pangamba sa kanyang mga mata. Ricardo, tapos na ang palabas mo. Ang lahat ng ebidensya ay nasa akin na. Wala ka nang kawala. Ebidensya? Tumawa si Ricardo habang lumalapit. Ang kanyang boses ay puno ng pananakot. Sa tingin mo ba ay maniniwala ang sinuman sa isang asawang tumakas sa kanyang tahanan? Sa tingin mo ba ay makakalabas ka ng shop na ito ng buhay? Inilabas ni Ricardo ang isang baril mula sa ilalim ng kanyang jacket na itinago niya ng maigi upang hindi makita ng ibang customer. Ibigay mo sa akin ang bankbook na yan, Lara, at baka bigyan pa kita ng pagkakataong mabuhay ng tahimik. Ngunit sa halip na matakot, ngumiti si Lara. Isang ngiting puno ng kumpiyansa. Hindi mo ba napapansin, Ricardo? Tanong ni Lara habang itinuturo ang paligid. Tumingin si Ricardo sa paligid. Ang mga customer sa loob ng coffee shop ay nagsimulang maglabas ng kanilang mga cellphone. Hindi sila mga ordinaryong tao. Sila ay mga media reporters na tinawagan ni Lara. At sa labas, kitang-kita nila ang pagdating ng mga pulis na tinawagan ni Marcos. Tapos na ang laro, wika ni Lara. Ang ginawa mong pananakot sa akin ngayon, iyan ang magiging katibayan ng krimen mo sa harap ng publiko. Ang bawat segundo sa loob ng coffee shop ay tila huminto. Ang mga kamera ng mga reporter ay nakatutok kay Ricardo. Ang bawat flash ay parang kidlat na nagbubunyag sa kanyang tunay na anyo. Ang baril na hawak niya ay nanatiling nakatutok, ngunit ang kanyang mga kamay ay nagsisimula ng manginig. Hindi niya inaasahan na ang maamo niyang asawa ay may ganitong talas ng isip. Ibaba mo ang baril, Ricardo! Sigaw ng isang pulis na pumasok mula sa pintuan sa likod. Ang mga awtoridad ay nakapalibot na sa kanya. Nakita ni Ricardo ang mga pulis, ang mga kamera, at ang mga mukha ng mga taong dati ay tinitingala siya. Napagtanto niya na sa isang iglap, ang lahat ng binuo niyang imahe, ang matagumpay na negosyante, ang mapagmahal na asawa, ay naglaho na parang bula. Lara, nakikiusap ako. Pabulong na wika ni Ricardo, ang kanyang boses ay hindi na mapagmataas. Pag-usapan natin ito, huwag mo akong ipahiya ng ganito. Tumingin si Lara sa kanya, hindi na may galit kundi may matinding awa. Hindi kita ipinahiya, Ricardo. Ipinakita ko lang sa mundo kung sino ka talaga. Ipinakita ko ang bunga ng sarili mong mga desisyon.
Dahan-dahang ibinaba ni Ricardo ang baril. Sa sandaling iyon, mabilis na lumapit ang mga pulis at inaresto siya. Habang ikinakabit ang posas sa kanyang mga kamay, ang bawat kamera ay walang tigil sa pagkuha ng larawan. Si Elena, na kanina ay takot na takot, ay dinala rin ng mga pulis para sa kanyang testimonya. Nang ilabas na si Ricardo ng coffee shop, huminto ito sandali at tumingin kay Lara. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Lara, mahal kita. Sana ay naniwala ka. Ang pagmamahal ay hindi nagtataksil, Ricardo. Hindi ito nagnanakaw, sagot ni Lara. Nang mawala na ang mga pulis at ang mga tao, nanatiling nakatayo si Lara sa gitna ng coffee shop. Ramdam niya ang isang kakaibang katahimikan, ang bigat na matagal niyang dinala sa kanyang dibdib, ang utang na loob, ang takot, ang pangamba, ay unti-unting napapawi. Lumapit si Marcos sa kanya, may dalang baso ng tubig. Tapos na ang unang yugto, Lara. Pero huwag kang magkakamali. Doña Consuelo ay hindi basta-basta susuko. Alam nating lahat na siya ang utak sa likod ng lahat ng ito. Alam ko, tugon ni Lara habang iniinom ang tubig. Hayaan mo siyang mag-isa. Kapag wala na ang kanyang proteksyon, ang kanyang anak na si Ricardo, doon natin makikita kung gaano siya katibay. Sa kanyang paglabas ng coffee shop, sinalubong siya ng liwanag ng araw. Pakiramdam niya ay bagong silang siya. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa anino ng kanyang asawa. Ngayon, siya ay si Lara Villarreal, ang babaeng lumaban at nagwagi. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang maliit na tinig sa kanyang puso na nagsasabi na ang tunay na healing ay hindi lamang pagpapapiit sa mga kaaway. Ito ay ang pagpapatawad sa sarili. Ang pagpapatawad sa kanyang sarili dahil sa pagpili ng maling tao at ang pagyakap sa hinaharap na siya mismo ang magdidikta. Habang naglalakad siya patungo sa sasakyan ni Marcos, isang tawag ang pumasok sa kanyang telepono. Mula ito kay Doña Consuelo. Hindi niya ito sinagot. Sa halip pinatay niya ang telepono at itinapon ito sa trash can. Tapos na ang pakikipag-usap ko sa kanila, wika ni Lara. Ngayon, oras na para sa aking sariling buhay. Ang pagkakakulong ni Ricardo ay hindi nangahulugan ng katapusan ng digmaan. Sa loob ng mansyon, si Doña Consuelo ay tila isang sugatang hayop na nakakulong sa isang ginintuang hawla. Ang kanyang mga tauhan ay nag-aalisan at ang bawat sulok ng malaking bahay ay unti-unting nababalot ng alikabok at kalungkutan. Nakatanggap si Lara ng tawag mula kay Attorney Valderrama. Lara, kailangan nating puntahan ang mansyon. May mga dokumentong kailangang pirmahan at kailangan nating ilikas ang mga kagamitang pagmamay-ari mo bago pa man maghain ng injunction ang mga abogado ni Doña Consuelo. Huminga ng malalim si Lara. Alam niyang ito ang huling pagkakataon na babalik siya sa lugar na naging bilangguan niya. Sige, attorney, magkita tayo roon sa ganap na 10:00 ng umaga. Pagdating ni Lara sa mansyon, sinalubong siya ng isang nakabibinging katahimikan. Ang mga rosas sa hardin na dati niyang inaalagaan ay nagsisimulang malanta. Sa gitna ng sala, nakaupo si Doña Consuelo sa kanyang paboritong armchair. Ang dating matapang at mapagmataas na Donya ay mukhang tumanda ng 10 taon. Nandito ka na pala, wika ng matanda. Hindi man lang lumingon. Akala mo ba ay panalo ka na? Hindi ito tungkol sa panalo, Doña Consuelo. Sagot ni Lara habang naglalakad patungo sa mga dokumentong nakapatong sa mesa. Tungkol ito sa katarungan. Ang mga bagay na nakuha niyo sa hindi tamang paraan, kailangan ng ibalik. Tumayo ang matanda at mabilis na lumapit kay Lara. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy pa rin sa puot. Wala kang utang na loob. Pinakain kita. Pinatira sa ilalim ng bubong ko. At ito ang igaganti mo sa amin. Ipinakulong mo ang anak ko. Ang anak niyo ang naglagay sa sarili niya sa selda, hindi ako. Matigas na sagot ni Lara. At ang bubong na sinasabi niyo?
Sa simula pa lang, akin ang pag-aari ng mansyong ito. Kayo ang nakitira, hindi ako. Hindi makapagsalita si Doña Consuelo. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Alisin mo ang iyong mga gamit at umalis na kayo sa mansyong ito sa loob ng 24 na oras, pagpapatuloy ni Lara. Ito ang huling pagkakataon na makikita niyo ako. Hindi ako maghahabol, hindi ako maghihiganti. Hahayaan ko na ang batas ang magpataw ng parusa sa inyo. Hinding-hindi ako aalis dito, sigaw ng matanda. Alis kayo, wika ni Lara habang inilalabas ang isang utos mula sa hukuman, court order, na hawak ni Attorney Valderrama. Dahil ang bahay na ito ay kailangan ng ibenta para mabayaran ang lahat ng utang na kinubli ninyo sa pangalan ko. Habang naglalakad si Lara palabas, narinig niya ang paghagulgol ni Doña Consuelo, hindi dahil sa pagsisisi, kundi dahil sa pagkawala ng kapangyarihang matagal niyang pinanghawakan. Sa labas ng gate, huminto si Lara at lumingon sa mansyon. Ang bawat dingding ay naging saksi sa kanyang paghihirap. Ngunit habang tinitingnan niya ang bahay, nakaramdam siya ng awa. Hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa mga taong habang buhay na mabubuhay sa dilim ng sarili nilang kasakiman. Goodbye, bulong niya. Sumakay siya sa kotse ni Marcos habang humahaharurot sila palayo. Isang tawag mula sa kanyang ama na narecord sa lumang voicemail ang muling tumugtog sa kanyang isipan. Lara, ang tunay na kaligayahan ay wala sa mga bagay na hawak mo, kundi sa kapayapaan ng iyong kalooban. Sa wakas, naramdaman ni Lara ang kapayapaang yon. Hindi na siya takot, hindi na siya nagtatago. Ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay magsisimula pa lamang at sa pagkakataong ito, siya na ang may hawak ng panulat. Lumipas ang ilang buwan, ang ingay ng mga headlines sa balita tungkol sa pagbagsak ng imperyo ni Ricardo ay unti-unti nang humupa. Ang mansyon na dati ay simbolo ng pagdurusa ni Lara ay ibinenta na at ang bahagi ng kinita ay ginamit niya upang itayo ang bahay silungan, isang sentro para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso at pagtataksil. Ngayon, nasa loob siya ng hardin ng kanyang bagong tahanan. Ang lugar ay simple lamang, malayo sa karangyaan, ngunit puno ng buhay. Ang mga rosas dito ay hindi kasing ganda ng nasa mansyon noon, ngunit ang mga ito ay tunay, inaalagaan ng may pagmamahal at hindi dahil sa pakitang tao. Dahan-dahan, lumapit si Nanay Rosa, dala ang 2 tasa ng mainit na tsaang luya. Anak, ang lalim yata ng iniisip mo, ngumiti si Lara. Ang kanyang mga mata, na dati ay laging balisa, ay payapa na. Naalala ko lang po, Nay, kung gaano ko katagal hiniling ang kapayapaang ito. Dati, akala ko ang pagmamahal ay ang pagpapasakop. Ngayon, alam ko na ang pagmamahal ay nagsisimula sa pagpapasakop sa sarili, ang paggalang sa sariling dignidad. Tama ka, sagot ng matanda habang naupo sa tabi niya. At tingnan mo ang mga bulaklak na ito. Kahit nasaktan ka, kahit naputol ang mga sanga mo, heto ka pa rin, namumukadkad. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting nakilala ni Lara ang mga kwento ng ibang kababaihang nakatira sa bahay silungan. Ang bawat isa ay may dalang sugat, may dalang pait. Sa bawat pakikinig niya sa kanila, nararamdaman ni Lara na unti-unti ring naghihilom ang sarili niyang mga pilat. Hindi na siya ang biktima. Siya na ang naging gabay. Isang hapon, nakatanggap siya ng sulat mula sa kulungan. Hindi ito mula kay Ricardo, kundi mula kay Elena. Ang sulat ay maikli, puno ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Hindi sumagot si Lara, ngunit hindi na rin niya hiniling ang mas masahol pang parusa para sa babae. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang manatiling bilanggo ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa hardin, may nakita siyang isang batang babae
na naglalaro sa ilalim ng puno. Ang bata ay anak ng isa sa mga kababaihang tinutulungan niya. Lumapit ang bata at inabot sa kanya ang isang pitas na bulaklak. "Para sa inyo po, Miss Lara," sabi ni Mommy. "Kayo raw ang anghel na nagligtas sa amin." Nanginig ang labi ni Lara. Sa sandaling iyon, napagtanto niya na ang lahat ng sakit na dinanas niya, ang pagtataksil, ang pagkakakulong, ang pag-iisa, ay naging mitya para makagawa siya ng mabuti sa iba. Ang kanyang pagdurusa ay hindi naging walang kabuluhan. Tumingin siya sa langit. Ang asul na kalangitan ay tila nagpapatunay na tapos na ang bagyo. "Salamat," bulong niya sa hangin. "Salamat sa sakit. Dahil kung wala iyon, hindi ko matutuklasan ang lakas na nasa loob ko." Hindi na niya hinahanap ang pag-ibig na nagmula kay Ricardo. Ang pag-ibig na natagpuan niya ngayon ay mas malawak, mas matatag, at higit sa lahat ay pag-ibig na walang anumang utang na loob. Ang araw ay sumisikat ng may kakaibang kinang sa hardin ng bahay silungan. Hindi ito ang nakasisilaw na liwanag na nagtatago ng mga lihim, kundi ang mainit at banayad na sinag na nagbibigay buhay sa bawat halaman. Ngayong araw ang ika-1 anibersaryo ng pagbubukas ng sentro at ang bawat sulok ay puno ng tawanan. Si Lara ay abala sa pag-aayos ng mga mesa. Hindi na siya ang babaeng nakasuot ng mamahaling alahas na regalo ni Ricardo. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang puti, walang anumang dekorasyon maliban sa kanyang matatamis na ngiti na ngayon ay abot hanggang sa kanyang mga mata. "Lara, anak, dumating na ang mga panauhin," tawag ni Nanay Rosa mula sa pintuan. Lumapit si Lara sa kanya at sa kanilang paglalakad, nakita niya ang mga kababaihang tinulungan niya na ngayon ay may kanya-kanya na ring hanapbuhay at determinasyon sa buhay. May mga nagluluto, may mga nagtatahi, at may mga nag-aaral. Ang bahay silungan ay hindi na lamang isang taguan. Ito ay isang komunidad ng mga taong nagbangon mula sa pagkakalugmok. Maya-maya, lumapit ang isang lalaki na pamilyar ang tindig. Si Marcos. Dala nito ang isang maliit na bouquet ng mga sunflower para sa nagtatagumpay. Nakangiting wika ni Marcos. "Salamat, Marcos. Hindi ko ito magagawa kung wala ang tulong mo," sagot ni Lara. "Ginawa mo ang lahat ng ito, Lara. Ako ay naging tulay lamang," sagot ni Marcos. Pagkatapos ay bahagyang tumahimik ang lalaki. "Nabalitaan ko, may nag-file ng petition para sa parol si Ricardo. Ngunit matagal pa bago ito maaprubahan kung sakali man." Hindi natinag si Lara. Tumingin siya sa malayo kung saan ang mga ibon ay malayang lumilipad. "Hayaan mo siya. Ang pagkakakulong niya ay hindi na ang sentro ng buhay ko. Kung mapatawad man siya ng batas o ng panahon, iyon ay sa kanya na. Ang mahalaga, malaya na ako. Hindi na ako bilanggo ng puot." Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Lara sa harap ng lahat. Ang bawat mata ay nakatuon sa kanya, puno ng paggalang. Noong una, panimula ni Lara, ang boses ay matatag at puno ng pag-asa. "Akala ko ang mundo ay natatapos sa isang pagkakamali. Akala ko ang pag-ibig ay isang kadena. Ngunit natutunan ko na ang tunay na lakas ay wala sa kung gaano karaming luha ang pumatak, kundi sa kung paano mo piniling bumangon pagkatapos ng bawat pagbagsak." Tumingin siya sa bawat isa sa kanila. Ang bawat isa sa atin ay may kwento ng sakit. Pero mula sa araw na ito, ang kwento natin ay hindi na tungkol sa kung sino ang nanakit sa atin. Ito ay tungkol sa kung sino tayo ngayong malaya na. Pagkatapos ng maikling talumpati, muling bumalik ang musika at tawanan. Habang pinagmamasdan ni Lara ang lahat, naramdaman niya ang isang matamis na kapayapaan. Wala na ang takot. Wala na ang pangamba sa bukas. Sa kanyang paglakad patungo sa gitna ng hardin, inalis ni Lara ang kanyang sapatos at naramdaman ang lamig ng damo sa kanyang mga paa.
Ito ang buhay na matagal niyang pinangarap. Isang buhay na simple, totoo, at higit sa lahat ay pag-aari niya. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog, nagbibigay ng mga kulay ng ginto at kahel sa kalangitan. Tapos na ang yugto ng paghihiganti. Nagsisimula na ang yugto ng pagpapahalaga sa sarili. At sa bawat paghinga niya, alam niyang ligtas na siya. Wala na siyang kailangang patunayan pa sa iba. Sapat na ang alam niya kung sino siya. 5 taon na ang nakalilipas. Ang bahay silungan ay isa na ngayong kilalang institusyon na nagbibigay ng pag-asa sa daan-daang kababaihan sa bansa. Ang hardin, na dati ay puno ng mga ligaw na damo, ay isa na ngayong masiglang lugar kung saan ang mga bata ay nagtatakbuhan, ang mga ina ay nagtatrabaho, at ang kapayapaan ay tila hanging dumadaloy sa bawat sulok. Si Lara ay nakatayo sa balkonahe ng kanyang maliit na opisina. Hawak niya ang isang lumang litrato, isang larawan niya noong araw ng kanyang kasal. Ang araw na akala niya ay ang simula ng kanyang walang hanggang kaligayahan. Ngunit ngayon, sa pagtingin niya sa litratong yun, wala na siyang nararamdaman na kirot. Ang babaeng nasa larawan ay tila isang estranghero, isang anino ng nakaraan na matagal na niyang pinatawad. Nakarating sa kanya ang balita na si Ricardo ay pinalaya na matapos ang mahabang pagkakakulong. Balita rin na ang lalaking dating mapagmataas ay isa na lamang payak na manggagawa sa isang malayong probinsya. Tinatanggap ang bunga ng kanyang mga maling desisyon. Hindi na siya nagtatangkapang magpakita. Hindi na rin siya ang dating Ricardo na may kapangyarihan. Hindi man nag-cruise ang landas nila, alam ni Lara na ang hustisya ay hindi lamang sa pagkakakulong ng tao, kundi sa pagbabago ng takbo ng kanilang mga buhay. Lumapit si Marcus, na naging katuwang niya hindi lamang sa trabaho, kundi pati na rin sa pagbuo ng isang matibay na pagkakaibigan. Nabalitaan mo na ba ang tungkol kay Doña Consuelo? Tumango si Lara. Nabalitaan ko, sabi nila. Nag-iisa na lang siya ngayon sa isang maliit na apartment. Hindi na raw siya pinapansin ng mga dating kaibigan na dati niyang ginagamit. Hindi ba't ito ang gusto mo? Ang makita silang magdusa? Tanong ni Marcus. Umiling si Lara. Tumingin siya sa malawak na langit. Dati, iyon ang gusto ko. Gusto ko silang makitang magdusa dahil akala ko iyon ang magbibigay sa akin ng kapayapaan. Pero mali ako. Ang kapayapaan ay hindi matatagpuan sa pagbagsak ng iba. Matatagpuan ito sa pagtanggap na ang buhay ay may sariling paraan ng pagtutuwid ng lahat.